Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan naming nakasubaybay, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At para kilalanin naman ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Isa sa mga kinikilalang influencer sa larangan ng fitness na mayroong daan-daang libong followers. Nagmamay-ari ng ilang branches ng gym at ginagamit ang kanyang resources para aktibong ipamahagi ang kanyang pananampalataya. Bakit ganito na lamang ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo? Kilalanin ang soon-to-be groom mula sa lokal ng Pinagsama, distrito ng Metro Manila East na si kapatid na Orlando Oculam o mas kilala sa tawag na Coach Lens at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Orlando Oculam mula po sa lokal ng Pinagsama, distrito ng Metro Manila East. Si kapatid na Orlando po o mas kilala bilang Coach Lens, kapatid na Lens, ay nagmamay-ari po ng gym. Magandang araw po, kapatid na Lens. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Nabalitaan ko na malapit na pala kayong ikasal. Opo, ngayon pong Mayo po ikakasal kung loloobin ng Diyos. Congratulations po, at Thank you syempre, best wishes po. Sige po, kapatid na Lens, batiin mo na rin yung iyong mapapangasawa o ang iyong fiancé at saka baka meron kang gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko nga pala ang aking fiancé, Jane Borillo po. Dati po siyang lokal po ng Davao. Tapos ngayon po ay nandito na po sa Metro Manila East po. Binabati ko po kayo kasama po ang kanyang magulang. Binabati ko na rin po ang aking mga kamag-anak, aking mama po, nasa Valencia, Bukidnon po. Si Ma'am Carbiana po, hello po ma'am, binabati ko po kayo. Kumusta po kayo dyan? Binabati ko na rin po ang mga kapitbahay, mga kaibigan ko po at mga katrabaho ko. Binabati ko na rin po ang aming destinado sa aming lokal, si kapatid po na Roberto Habonero at ang kapatid na Jerry Islalata, ang tagapangasiwa po ng aming distrito. Maraming salamat po, kapatid na Lens. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na nagmamay-ari kayo ng gym. May ilang branches na po ang gym ninyo? Meron na po tayong 5 branches ngayon po. Tapos may 2 pong madagdag ngayong taon po. Ongoing po ang pre-sailing. So magpipito na po. Maulang galang na, no, kapatid na Lens. Ilang taon na po ba kayo ngayon? 28 years old na po ako ngayon. So 25 years old po akong nagsimula na magnegosyo ng sarili kong itong gym. Paano po ba kayo nagsimula sa larangang ito o sa negosyong ito? Actually po, nagsimula po ito noong nakatira po ako sa anak po ng kapatid, si kapatid na John Pajardo po, sa Valencia, Bukidnon po ito. 6 na taon po ako sa kanila. Nakapag-aral po ako, pinaaral po nila ako, kinupko po nila ako. Yun na rin po kasi ang hanap buhay nila, may negosyo po silang gym. Kaya po natuto ko rin pong kung paano patakbuhin ang isang negosyo. At nalaman ko rin po na malawak pala ang industry na ito. Kaya inaral kong mabuti at hanggang pumunta ako sa iba't ibang lugar dito sa Manila. Gym din ba ang hinanap ninyo na mapasukang trabaho? Paano naman kayo nagsimula rito? Pagpunta ko dito sa Manila, ang totoo po, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari sa akin po.
So parang nakipagsapalaran po kayo. Nakipagsapalaran po talaga ako. 300 lang po ang pinaka-allowance ko after pamasahe. Nakitira po ako sa tiyuhin ko. Pagkatapos po, nagtrabaho po ako bilang instructor. Yun po kasi yung alam kong trabaho. Kaya nag-apply po ako sa iba't ibang gym po. So hanggang nakapagtrabaho ako sa iba't ibang malaking gym, dun po nagsimula kung bakit ako nagkaroon ng Hanggang ganitong sa hanapbuhay. nakapagtayo kayo ng sarili na po ninyong. Maiba ko, kapatid na Lenz, ano? Nabanggit ninyo ang kapatid na June Fajardo, yung isa sa mga unang tumulong po sa inyo at nagmulat sa inyo ng ukol sa ganitong negosyo. Opo. Sila rin po ba yung nag-anyaya sa inyo Ang totoo, sa loob ng Iglesia ni Cristo? bago po ako pumunta, kanila kapatid na John Fajardo, Iglesia ni Cristo na po ako. Nagsimula po ang lahat nung nakulong yung tatay ko. Siyam po kaming magkakapatid. Pang-apat po ako sa amin. Hindi po kaya buhayin ni mama kami sapagkat murang edad pa lang po kami at 9 po kami lahat. So, Masyado kayo marami. masyado po kaming marami. So, ang ginawa po namin, nakitira kami sa mga kapitbahay o sa mga kilala, kamag-anak. Nagkakahiwalay po kaming lahat. Yun na po ang nagiging dahilan kung bakit nagsimula po akong mangarap na sana darating ang panahon na magkasama-sama po kaming lahat. Bali nakitira po kami sa iba't ibang bahay kasi ang pangarap ko po ay gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Kaso nga lang po, wala pong kakayanan si mama na maibigay sa amin yun. Kaya napilitan po kami na kahit sa murang edad pa lang, ang totoo po, 8 years old pa po ako noon. Nagsimula na akong tumira sa mga iba't ibang bahay po. Ano pong ginagawa ninyo doon sa bahay na natutuluyan ninyo? Tumutulong po ako sa kanila sa mga gawaing bahay, sa iba't ibang ano pong ang iutos nila. At ang nais ko lang ay gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa ibang bahay po na napagtirahan ko, ay napansin ko na hindi po ako matulungan sa pag-aaral. Pero malaki po ang tulong nila sa akin kasi hindi dahil sa kanila, hindi ko maabot ito. Kumbaga, yung pagkain, yung pangangailangan Opo. sa araw-araw, Naibigay niyo po. nandun. Opo. Kahit na nasa murang edad pa lang ako, damang-dama ko na po kung gaano kahirap na magkakahiwalay po ang mga kapatid ko, pamilya namin. Kaya kahit na ganong edad pa lang po, nangangarap na po talaga ako na kaya ito maibalik. Kaya ito na darating panahon na magsama-sama po. maayos yung Opo. pamilya ninyo. Opo. Kahit Pero- pa paano makakaalis kayo doon sa kahirapan, yun yung nasa isip Yun po po yung ninyo. nasa isip ko. So, dumating po ang punto na dahil nakikita ko nung una kong tinirahan na wala rin po silang kakayahan na paaralin ako. Kaya po ako lumipat ng bahay hanggang naabot ko na halos pang 13 po. Labing tatlong Labing-tatlong bahay po. Opo. Ang kagandahan po nito, itong pang 13 bahay, naramdaman ko po na kinukup nila ako nadama ko na halos tinuring nila akong pamilya. At doon ko nalaman na kapatid pala ito sa Iglesia ni Cristo. So, itong pang 13 pamilya na napuntahan po ninyo, mga kaanib sa Iglesia Mga kaanib ni po sa Cristo. Iglesia ni Cristo. Sino po ito, kapatid Okay lang Lenz? po, nabatiin ko. Opo. Binabati ko pala si Ma'am Carbiana sa lokal po ng Kibawi, Bukidnon. Ma'am, maraming salamat po sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ko marating po kung anong meron ako. Hindi niyo po ako tinulungan lang na makapag-aral, kundi nagabayan din po ako sa salita ng Diyos. Bakit ma'am ang tawag ninyo kay... Si ma'am Kapatid kasi mo na? ay teacher ko po siya. Opo. Tinulungan ako ng kanyang pamilya na ako'y makapag-aral. Tapos, isang araw, dinala ako ni Mang Pabiana sa kapilya mismo. Pamamahayag po ako kung hindi magkakamali. Pamamahayag po iyon. Na-curious po ako Kasi nga, ang pananampalataya namin nung dati pang reliyon, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Pero bakit itong Iglesia ni Cristo, tinituro nila na tao si Cristo at tagapamagitan at hindi Diyos? At nung nalaman ko, hindi pala imbento, yun pala talaga ang nakasulat sa Biblia. At importante kasing malaman na malaman mo ang totoong Diyos kasi yun yung ikaliligtas din ng tao.
So, nung itinuro na sino ang totoong Diyos at hindi si Kristo, nalaman ko na ang Ama na nasa langit. Naramdaman ko na iba ang pagtuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya nung pangarap ko na makapag-aral lang, higit pa pala doon ang binigay sa akin. Hindi kaya pinilit lang kayo ni Ma'am Carabiana kasi nga teacher ninyo, tinutulungan kayo. Hindi ba niya kayo pinilit na umanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Lens? Hindi po eh. Hindi po ako pinilit eh. Kasi ang totoo, inanyayahan lang ako ni Ma'am Carabiana. Sumama din naman ako. Pagkatapos nun, narinig ko na po yung aral at yun po ang nagtulak sa akin na magsuri pa. So hanggang ilang buwan akong nagsuri, nagustuhan ko po. Kaya ako na mismo ang gustong sumama sa kanya. Ng puntong alas 3 siya umaalis, alas 4 ng umaga, gawa ng malayo po ang bahay papunta sa kapilya. Sabi ko, gusto ko pang makinig. Kasi dati ko nang tinatanong po bakit sinasabi doon? Bakit sinasabing hindi Diyos si Kristo? Parang gusto ko pang makinig pa Na-curious po kayo. Na-curious po ako. Sabi ko po, gusto ko pang makinig. Hanggang lahat ng mga tanong ko dati na hindi nasasagot ng iba, nasasagot po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya po, kalaunan, nagpasya na po ako na umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. At may tamang proseso naman po iyon. Na dinaanan ninyo. Na dinaanan po. Kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po ako 2009 po. Sa lokal po ng Maramag. Pagkatapos po ninyong mabautismuhan, ano naman yung sinabi po ninyo sa sarili ninyo? Sabi ko, dati ay pangarap ko lang makapag-aral. Pangarap ko lang makapagtapos. Pero nung umanib na ako sa Iglesia ni Cristo, ang pangarap ko na ay lahat ng mga tao o mga kapatid ko, kamag-anak na hindi pa nakapakinig sa loob ng Iglesia ni Cristo ay maanyayahan ko po sila para ma-share ko yung natutunan ko, napakinggan ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit gusto mo na yung mga kapatid mo marinig nila yung aral sa loob ng Iglesia ni Cristo? Tumatak kasi sa isipan ko na mahalaga na nasa tamang relihiyon po. Nasa tamang paglilingkod po. Gusto ko pong magkasama-sama kami sa paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Lens. Opo. Kumusta po? Sa pamilya, ilan na po ang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo? 4 na po kami ngayon. So, 4 na po kami ngayon na nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Congratulations po, kapatid na Lens. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang natin saglit. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Orlando Uculam, o mas kilala bilang kapatid na Lens o Coach Lens, at nagmamay-ari po ng mga branches ng gym mula po sa lokal ng Pinagsama, distrito ng Metro Manila East. Si kapatid na Lens ay nagmula sa pamilya sa Bukidnon at nakipagsapalaran dito sa Maynila para tuparin ang kanyang pangarap na makapag-aral, magkaroon ng magandang buhay. Dahil sa hirap po ng buhay, magmula ng makulong nga ang kanyang tatay, silang siyam na magkakapatid ay nagkahiwa-hiwalay para makisama sa ibang mga pamilya sa layunin na rin na matustusan yung kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na yung kanilang pag-aaral. Sa ika-13 o pang-13 na pamilya na yun ay teacher din mismo ni kapatid na Lens, nasumpungan niya yung pagmamalasakit na hindi lang siya matulungan sa pang-araw-araw, kundi lalo na siya ay makapag-aral. At ang higit sa lahat na naitulong sa kanya ng kinikilala niyang guro at pamilya ay ang makilala ang tunay na Diyos at maisagawa ang marapat na paglilingkod sa Kanya. Magandang araw, kapatid na Lens. Magandang araw po. Papaano po binago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Malaki po ang pagbabago sa buhay ko mula po nung
humanib ako sa Iglesia ni Cristo. Nagagabayan po ako. Kung ang totoo po, dati ay pangarap ko lang, pero ngayon po ay nandito na, nakamtan ko na. Dahil po ito sa awa at tulong ng Diyos. Kasi hindi naman po ako magaling eh. Hindi naman po ako matalino. Kasi kung magaling lang po, marami pong magagaling kaysa akin. Kaya po, hayag po ang tulong ng Diyos sa akin. Nabanggit ninyo na ang pangarap lang ninyo nung una, no, makapag-aral, makaahon sa hirap, makasama yung pamilya ninyo, lalo yung mga kapatid mo, gawa nga ng nagkahiwa-hiwalay kayo. Pero sinasabi mo rin na nagkaroon ka ng panibagong pangarap o direksyon sa buhay na ito. Na-realize ko po, napagtanto ko na mas mahalaga pa ang paglilingkod talaga sa Diyos at pagsunod sapagkat yun yung kailangan at ikaliligtas. Kaya sabi ko po, dapat ma-share ko ang pananampalataya ko sa ibang tao. Kaya po, dun po ako nagsimulang mangarap na sana kasangkapanin ako ng Diyos na yung tinulong sa akin nung teacher na si Ma'am Cabiana ay maipadama, maiabot, mai-share ko rin sa ibang tao, lalo na sa pamilya at kaibigan ko. So pagka-bautismo po ninyo, talagang nakikibahagi na kayo sa gawaing pamamahagi ng ating pananampalataya. Opo. Ibinabahagi na po ninyo yung inyong pagka-iglesia ni Cristo. Opo. Dati pa sa probinsya, namamahagi na po talaga. Lalo na po nung pumunta ako dito, nakipagsapalan ako sa Manila po, kahit nagtatrabaho ako sa ibang kumpanya, sa lahat po ng napagtrabahuan ko. Sinisita po ako eh. Oo. Anong sinasabi sa inyo pagka ginagawa po Hindi ninyo? kasama sa trabaho yan, wag dito kasi be professional, hindi mo pwedeng ihalo yung ganito ganyan. Wala po akong magagawa kasi empleyado lang naman po ako. Pero sabi ko po, nananalangin ako na sana yung gusto kong mangyari, pamamahagi, ay magawa ko po na walang magiging hadlang. Kasi para sa akin, imposible talaga eh. Pero nung mangarap ako at nanalangin, nagiging posible na po ang lahat. Ang totoo po, nagsimula po ako sa barbershop. Dahil nga, gustuhin ko mang mag-business po ng gym, malaki po yung puhunan na kailangan po nun. Kaya nagsimula po ako sa isang barbershop. Wala po akong ipon nun. Nanalangin po ako na magkasimula po agad. So, ang nangyari po, may isang kapatid din po na tumulong na magkaroon po ako ng barbershop. Nung nagkaroon na po ako ng isang barbershop, ang problema po, hindi po ako marunong magupit. Okay. So, ngayon po, nag-hiring po ako. So, yung taga-barber po, nagugupit dun sa barbershop ko, hindi rin po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, paano ba ako makapag-mission nito? So, naglagay po ako ng isang speaker po. Tapos, kinukunik ko sa cellphone, piniplay ko po yung pamamahayag. So, nilalakasan ko po yung volume niya hanggang sa lahat ng tao nakakarinig po ng pamamahayag. So, doon pala sa unan yung Doon negosyo. pa lang po, yun na talaga. Pero nakita ko kalaunan po, hindi po ito okay. Kasi nga, yung tao, pag nagpapagupit, saglit lang, aalis na po agad. O kaya, minsan, nagre-reban kasi may barbershop po yun at saka salon at the same time po. So, maingay po yung pagre-reban. Tapos, hindi po sila makafocus doon sa pakikinig. At gusto ko pa rin talaga na malawak din yung, ma-maximize po yung gusto ko. Kaya sabi ko, hindi po ito magiging ideal. Ang goal ko po talaga is magkaroon ng gym kasi yun po talaga yung kinalakihan ko. Yun po yung hanap buhay na alam ko. Doon kayo natuto. Pero alam nyo po, umabot po ng 5 branch po ng barbershop eh. Yung may-ari ng pang 5 branch po, yun pala yung may-ari nung building na malaki na gusto kong mangyari na yun yung itatayo kong gym. Kasi habang pumupunta ako sa convenience store, sabihin natin mga ganun po, nakita ko po yung area doon. Sana makuha ko yan, isang gym. Pero dahil pandemic, walang nakaka-rent. Halos 1 taon pong bakante. Mula nung nakatayo po ako ng barbershop hanggang pang 5, yung may-ari pala nun, siya may-ari ng building. Hindi ko po alam kung bakit nagkaganon. Sagot po talaga ng panalangin eh. Sabi ko, kayo po pala ang may-ari ng ano doon. Opo. Doon ko na po pinopropose yung gusto ko pong rentahan. Kaso wala po akong pera noon. Kaya hindi po ako makapag-put up agad ng gym kasi wala po akong pera. So, ang ginawa ko po, nanalangin ako. Ama, paano ko ba makukuha yan? Kasi ito po ang gusto kong mangyari. Kinausap ko po yung may-ari pagkatapos kong manalangin. Sabi ko, ma'am, ito po kami.
pangarap ko po ay ganito. Okay lang po ba sa inyo na hiramin ko po yung area nyo ng 3 buwan? Wala man akong pangbayad. Ang sabi ko sa kanila na after 3 months po, bayaran ko na lang po kayo. Hindi po sila una pumayag. Sabi ko, kahit magkontrata po tayo, tapos kung hindi ko man mabayaran, magtrabaho po ako, i-installment ko po yung 210 kasi 70,000 po per month. 2 months deposit, 1 month advance, 200,000. Pumayag po. Nung pumayag po siya, ang problema po, nakuha ko na po yung area, nasa 200 square meter or 180, mga ganun po. Wala din po akong puhunan na ipang equipment. Hanggang napahiram ako nung isang customer ko po dati, nasabi ko, sir, okay lang ba, pahiramin mo ako ng at least 30,000? Kung hindi ko mabayaran sa'yo, i-train na lang po kita lifetime kasi 1,000 po ang per hour. Kasi Pag nga, trainer, coach kayo opo. Coach kayo ng Sabi po gym. niya, sige coach, game na game siya. Ang pinahiram niya po ako. Yung 30,000 po, hindi po sapat yun para makapagtayo ng gym. Kahit may area na po. Ang ginawa po, nanalangin po ulit ako. Biglang may nagsabi doon sa Facebook na isasara daw niya yung gym niya worth 200,000 po. Naghahanap ng sinong bibili. Chinat ko na po. Ako na pong bibili. Pero hindi niya po alam na 30k lang po yung dala ko Yung noon. pera nyo. Nanalangin po ako. Sana po ipagkaloob ng Diyos. Pinuntahan ko po siya mismo doon sa QC pa nga po yun eh. Sabi ko sa kanya po na, sir, ganito, 30k lang po talaga yung dala ko. Okay lang po ba sa inyo na ito ang unang bayad ko, tapos kinabukasan, bayad ako, hanggang mabayaran ko lahat. Pumayag po. Bali, nagsimula ang lahat na wala talaga akong kakayanan. Ang ibig kong iparating sa kanila, tinulungan talaga ako ng Panginoong Diyos. Sagot talaga ng panalangin. Lahat po talaga. Basta marunong ka lang mag-antay, marunong ka lang maging patient ka lang. Ibibigay talaga sa'yo. Basta okay yung hangarin mo. Malinis yung hangarin natin. Ibinigay po sa inyo ng Ibinigay Diyos po lahat ng talaga. kailangan ninyo. Alam niyo po ba, nung unang araw na nagsimula, kasi unang-una po, ako lang po ang naging empleyado sa ano ko po. 5 AM to 12 midnight po akong pumapasok. Ako yung nag-utility, ako nag-trainer, ako po yung nagpa-front desk, parang ako po yung tumatanggap, nag-entertain ng customer. Habang nagtuturo ako, tumatakbo naman ako doon para i-entertain po sila. Sabi ko, grabe, napakapalad ko. Hindi ko inisip ang pagod po. Hindi ko naiisip na yun. Minsan nga, nakakalimutan ko ng kumain dahil na nasiyahan. Oo po, na hindi ko akalain na. Grabe, no? Paano nyo naman po Naibibigay. tinupad yung pangako ninyo sa Ang Panginoon ginawa ko Diyos? po agad, hindi pa ako nakabili ng TV that time. So, ang ginawa ko, ganun nung approach nung nangyari sa barbershop po. Na speaker, piniplay ko, hanggang kalaunan sabi ko, mas maganda na may mapanonood sila. So, ang nangyari po, naglagay po ako ng TV. Mula 5 PM to 12 midnight po. So, ginamit nyo yung mga programa po natin sa Ginagamit ko telebisyon, po para sa ma-share radyo. sa kanila po. Yung Ma-share sa pananampalataya kanila ninyo. yung naitulong sa akin ng teacher na si Ma'am Cabiana na yun din ang nagbago ng buhay ko. Wala bang nagre-reklamo na customer? Kasi syempre, hindi naman lahat matatanggap yung paraan ninyo ng pamamahagi ng pananampalataya doon sa mismong lugar, Marami sa po. mismong gym ninyo. Marami pong naglilikramo. Isa din po ang nagbibigay ng challenge po sa akin yun. Kung iniisip ko, kung makikinig ako dun sa mga nagre-reklamo, mawawalan po ng saysay yung hinihiling ko sa Diyos. Kaya sabi ko sa mga staff ko, itong 5 branch na po sabi ko sa kanila, hayaan mo na yan. Gagawin nyo lang. Susundin nyo lang. Kasi kahit darating yung punto na babawiin sa akin to lahat, wala akong problema basta maibigay ko lang sa Diyos kung ano yung pinagpanata ko. So kahit Kung ano mawalan kayo ng customer, kahit halimbawa, mawalan ako ng customer, wala akong maging problema. Basta lang matupad yung pangarap ko na makapag-mission at ma-share sa kanila. At alam ko namang ikabubuti din talaga yun. so kumusta po? Hindi ba nabawasan yung customer ninyo? Kasi Ang totoo po, sabi nyo nga may nagre-reklamo. ang totoo po, mas lalo pang dumami po. Mas lalo pa pong dumami. Lagi ka lang talagang manalangin at focus ka lang talaga doon sa manindigan ka lang kung ano yung pangako mo, hiling mo sa Ama at ibibigay mo talaga yung naipangako mo sa Kanya, talagang walang magiging hadlang. Kaya sabi ko, walang rason na hindi ko to pa rin yung pangako ko. Lalo na binibigay ng Diyos, hayag na hayag sa akin. Mula sa mula sa wala,
mula sa 300 pesos nung pagpunta ko po dito, pamasahe lang. Imagine nyo po, ilang taon lang po, meron na po ako ng magpipitong branch na po. Malaking biyaya. Napakalaki po yun. pong biyaya po talaga. Kung iisipin po na tanawin ko yung mga nakaraan, sobrang laki ang biyayan po yan. Hindi dahil po magaling ako, yun po yung binanggit ko kanina, at hindi dahil masipag po ako, kundi kalooban ito ng Diyos at nakita din niya yung layunin ko po mismo. Bakit ganun po ang layunin ninyo? Gaano po ba kahalaga ang pagka-iglesia ni Kristo para sa inyo? Gaano kahalaga na ang tao maintindihan din po nila yung naintindihan ninyo sa loob ng iglesia ni Kristo? Napakahalaga po talaga ng pagiging iglesia ni Kristo. Sapagkat ang kaukulan ng tao ay maglingkod eh. Yun ang priority talaga na nais ng Diyos. Kasi po kung makamtan man ng tao ang kayamanan, makamtan man niya ang buong sanlibutan, sabihin natin ganun. Pero kung hindi naman sa tunay na paglilingkod, aanihin niyo po yun. At narinig ko mismo sa Biblia na kailangan mong umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Kumusta po ang ibinunga ng pagsisikap ninyo na maipamahagi ang inyong pananampalataya? Sa awa po ng Diyos, nagbunga po ito ng maganda. Ang totoo po, may mga staff po ako na nababautismuhan na at ngayon po ay mga ongoing pa lang po na nagsusuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hinahayaan ko lang po sila na magsuri. At alam ko naman po na darating ang panahon, mauunawaan nila sapagkat wala namang tinuturo sa Iglesia ni Cristo na wala sa Biblia. Kapatid na Lens, yamang kayo na nagsabi talagang gustong-gusto ninyong ipamahagi ang inyong pananampalataya. At yan naman talaga, pananagutan natin sa ating Panginoong Diyos. Utos yan ng Panginoong Diyos na dapat nating tuparin at siyang laging itinuturo sa atin ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo. Ano ang gusto mo sabihin sa mga kababayan natin na inaanyayahan ninyo, sa mga customer at sa mga empleyado ninyo na ilan sa pinagbabahaginan ninyo ng inyong pananampalataya o ng inyong pagka-iglesia ni Kristo at syempre sa mga kababayan nating maaabot ng programang ito? Ano po ang gusto ninyo sabihin? Sige po. Sa mga kamag-anak at mga kaibigan, mga kilala po, sa mga customer po ng gym, nagbibigay po kami ng pasugo sa loob ng gym at nagpi-play po kami ng mga programa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana paunlakan niyo po at pakinggan para makapagsuri po kayo. Suriin niyo po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat, kapatid na Lens. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Orlando Oculam o mas kilala bilang kapatid na Lens o Coach Lens. At nakita po natin ang pagpupursige niya na maibahagi ang pananampalataya na taglay niya bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sinasampalatayanan po ni kapatid na Lens na ang pinakamahalagang bagay na maaaring kamtin natin sa daigdig na ito yung tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At magagawa po yan ng tao kung mauunawaan niya na yan po ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng mga nakasama natin sa pagbuo ng programang ito, ang INC Radio at ang INC TV. Gayun din po, pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sana po, lagi ninyo kaming samahan sa programang ito tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.